nagkulang at nagkasala. Patawarin mo kami sa katigasan ng aming mga puso. Turuan mo kami at dalhin sa inyong kalooban. Tingnan mo kami ng may awa at kahabagan. Hilumin mo po ang aming bayan, ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, karatig bayan, ganon din ang aming mga kaaway sa pandemyang kinahaharap namin sa COVID-19. Isama niyo na rin ang mga may sakit sa iba't ibang karamdaman. Panginoon, balutin mo kami ng inyong kaluwalhatian. Itago mo kami sa lilim ng inyong mga pakpak laban sa anumang kapahamakan o wala sa oras na kamatayan. Kristo, ang tinapay ng buhay. Alalahanin niyo po ang mga namumuno sa aming bansa, ang mga ilaw at haligi ng bawat tahanan, at mga kawani na nagtatanggol sa aming seguridad at mga frontliners. Batid mo, Panginoon, ang mga dinaraanan at bawat ganap sa aming buhay. Espiritong Banal, aming tanggulan at gabay. Imulat ang aming mga mata at ipakita si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas, ang nag-iisang katotohanan at tanging daan tungo sa Ama. Wala nang iba. Purihin ka, o aming Diyos. Ang presensya mo ay tunay na biyaya ng aming buhay. Ito ang aming samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Amen. Ayan, so okay, so thank you Lord, thank you Jesus. Ayan, so sa lahat po na nandito, unang-una sa lahat, so kumbaga this time kailangan willing kang makinig, willing kang matuto. Kasi sa totoo lang, ang masarap sa ginagawa natin sa business na meron tayo is unlimited yung learnings. At the same time, unlimited din yung earnings, 'di ba? So yun yung magandang part. Okay, so sa lahat na nandito ngayon, unang-una welcome sa lahat ng mga bago, sa mga business partners natin. Okay, congratulations kasi nag-decide ka kaagad na gawin mo yung business. So this time, ang magandang part kasi dito is pagtutulong-tulungan natin. So hindi mo siya gagawing mag-isa. Okay po ba yun? So sa lahat na nandito, unang-una syempre, bago natin simulan din yung proper training, okay, so mas maganda simulan muna natin sa Zoom ethics. So mas maganda sa lahat po na nandito. Okay, so para at least aware na business yung pinasok mo, so syempre kailangan natin ng Zoom ethics, Zoom rules and ethics. Ayan, so okay. So syempre, para sa trabaho mo may mga rules, so may mga kailangan kang sundin. Same lang din dito sa ginagawa natin. Of course, number one, rename. So kung anong team ka man, sa totoo lang, mas maganda mag-rename ka. Example, nasa team ka na kagaya ko, Empires. So ang ilalagay ko dyan is, ayan. So Empires, then name ko, space name Eric. Ayan, kung nasa ano ka naman, nasa team ka ng Knights, ang lagay mo Knights space An, 'di ba? Kung nasa team ka naman ng Blazing Kings, ang ilagay mo BOS Miles. Ayan, kung nasa team ka naman ng Soldiers, ang ilagay mo Soldiers space Ian, 'di ba? Kung nasa team ka naman ng 'di ba, ng ano pa ba yung mga team natin. So, basta ganun yung gagawin mo sa lahat na nandito. Okay, para at least ma-recognize natin yung bawat isa kasi mamaya meron tayong breakout room. Okay, so makikita mo sa may bandang baba, left side, pinakababa makikita mo diyan, pwede mong makikita mo sa mismong participants, yung pangalan mo, i-click mo lang 'yon, then sa taas noon, i-click mo, makikita mo doon rename. Ayan. So, rename mo yung pangalan mo. And syempre, pangalawa, make sure na convenient
yung place mo kasi baka mamaya maingay, baka mamaya may mga nakasabit na kung ano-ano, baka may mga nakasabit diyan na sinampay, 'di ba? So mas maganda professional pa rin. And of course hindi maingay kasi mamaya 'di ba? So makaka-distract sa speaker kasi malupit yung speaker natin ngayong gabi. And of course hindi palipat-lipat ng pwesto. Baka kasi mamaya okay, umabot ka na hanggang sa labasan ng bahay nyo kasi hindi ka mapakali. 'Di ba? So mas maganda stay put ka lang. 'Di ba? Kasi bakit yung utak mo magugulo din 'yan. And of course, ayan. So, syempre bawal ang nakahiga. Okay, syempre hindi naman to online tulog. So, mas maganda at least naka t-shirt ka, okay? Bawal ang nakasando. And of course, bawal yung natutulog kasi hindi to online tulog. Kasi bakit? Baka mamaya imaginein mo, alam mo yon yung tipong nandito ka lang pala para matulog, eh huwag ka nang umattend, 'di ba? Kasi sayang. So mas maganda, 'di ba? Okay, willing ka lagi, excited ka lagi matuto. Then siguraduhin naka-mute. So dito naman, so dahil minsan may mga times na pumapasok, hindi natin makontrol yung mute, 'di ba? So mas maganda I suggest i-check mo muna bago ka pumasok, i-off mo na yung mute mo. Okay, i-mute mo na para at least, 'di ba? So hindi na tayo maka-istorbo. Okay po ba 'yon? So then syempre siguraduhin connected ang audio. Bakit? Yung audio makikita mo yan sa may bandang baba. Okay? Left lower side. Okay? Makikita mo yan diyan parang may mic, 'di ba? So makikita mo kung connected yan. So i-click mo lang connected to audio. 'Di ba? Then makikita mo kung naka-cross ng horizontal cross ng red yung mic mo. Okay? Then syempre bawal ang off-cam. Okay? Dito baka mamaya, 'di ba, yung iba ma-misinterpret. So sa lahat po ng mga nasa trabaho ngayon or bawal mag-off-cam, okay, understood po 'yun. Pero kung ikaw naman nasa bahay ka lang din naman, wala kang ginagawa, so much better na mag-on cam ka. Bakit? Sayang kasi nung postura mo kung hindi lang naman natin makikita, 'di ba? Imagine mo nasa bahay ka na lang. Tapos ayaw mong makita. So mas maganda nakikita ka. And syempre, dahil eto kagandahan kasi yung ginagawa natin sa negosyo natin is mas maganda since sinimulan mo, dapat tatapusin. Tapusin mo kasi bakit? Ang pinakamaganda sa trading natin sa dulo yung pinakamalupit na bagsakan. Kaya dapat mas maganda ikaw mismo, 'di ba? Tapusin mo siya. And syempre, okay, usual naman to kung dalawa kayo sa bahay, 'di ba? So as much as possible, layo-layo muna kayo, 'di ba? Keep distance muna para ma-avoid yung echo, 'di ba? Kasi tawag dito, yung tipong masakit sa tenga. Okay, then syempre dahil yung negosyo natin, may speaker tayo, so mas maganda keep on bridging sa chat room kasi may chat room naman diyan sa chat box natin. Ang gawin mo, okay, mag-type ka diyan. 'Di ba? Kung may maganda kang narinig, so i-comment mo diyan. Basta related sa business na ginagawa natin. Okay ba tayo doon? So mas maganda, 'di ba? Alert tayong lahat. And ayan. So sa lahat na nandito, uulitin ko, business yung pinasok mo, kaya kung mag-aaral tayo. So dito isipin mo parang estudyante. So bilang isang estudyante, anong kailangan mong gawin? 'Di ba? Pag estudyante, of course, may notebook ka, may ballpen ka, yung literal na parang estudyante. 'Di ba? So syempre, yung speaker parang yun yung teacher. 'Di ba? Siya yung magtuturo. Ibig sabihin makikinig tayong lahat. Okay po ba 'yon? And syempre, ayan. So actually hindi naman ako bida ngayong gabi. Kaya sa lahat na nandito ngayon, unang-una, okay, yung pinasok mo, sabi ko nga, mag-aaral tayo ngayong gabi. Okay, so much better sa lahat na nandito, dapat ready ka na. Okay, so okay lang ba? I-chat mo dyan kung ready ka na. Type mo lang yung 1. Yan, so sige, check natin kung sino yung mga magta-type ng 1. Ayan, ang dami. Ayan, very good. Okay, so ang dami ng mga willing matuto ngayong gabi. Sa totoo lang,
Ah, ayan, yan yung mga magagandang kausap, yung willing kasi tandaan mo, ang galing ng speaker nakadepende sa audience. Kasi bakit baka mamaya, 'di ba? Kahit anong galing ng speaker kung ikaw mismo wala kang connection sa taong nagsasalita, 'di ba? Walang kwenta 'yon. So mas maganda, 'di ba? And of course sa mga grand uplines natin sa mga ah, core, so sa mga naka-co-host, mas maganda co-host natin yung mga downlines natin, yung mga business partners natin. Kasi imagine mo, 'di ba, mas maganda pagka nakalagay doon yung per team, subgroup ng bawat isa para at least mas nakikita natin, 'di ba, mas organized. Okay ba 'yon? So kaya peace lang po sa lahat ng mga naka-co-host, 'di ba? So be responsible po tayo. Okay po ba 'yon? And syempre sa mga generals ng buong Saviors United, of course, pinapasalamatan ko kasi nga hindi mangyayari yung ganitong gathering, okay, kung hindi dahil sa mga grant ng buong team. Of course, andyan si Miss Ann, okay, from Saviors Night. Ayan, hello po. Andyan din po ang ama ng soldiers. Hello po, Sir Ian. Ayan, so pogi na macho pa, 'di ba? So andyan si Miss Joanna Garces. So eto naman kumbaga eto kamukha nito si mas maganda daw siya kay Marian Rivera. Ayan. So si Miss Joanna from Team Lions. Ayan. So meron dito siyan ang babaeng hindi tumatanda. Ayan, si Miss Miles Bertulpo. Grabe yan, from Team BOS. Okay? Andyan din po si Sir Jander, okay, from Team Mark. Ayan. So, former student naman. And of course, si Miss Ginalyn Orsolino, former student from Team Royals. And of course, last but not the least, si Miss Mero Saldua, okay, from Team Elites, 'di ba? So imagine mo, mga pogit magaganda. And of course, yours truly. Ayan. So sa totoo lang sa lahat na nandito, uulitin ko sa lahat, kailangan dapat tayo mismo willing kang mag-absorb, willing kang makinig kasi tandaan mo, baliwala lahat ng natututunan natin kung at the end of the day, hindi mo siya papakinggan. Okay po ba tayo doon? Kasi ngayon, actually nakita ko na yung speaker natin. Sa totoo lang, lagi mong tatandaan ngayon kasi of course, ayan sa mga hindi nakakaalam kasi hindi naman ako yung bida ngayon. Actually, naatasan lang din ako para mag-intro sa ating speaker ngayong gabi. So sa totoo lang, ito every time na nakikita ko to, yung buong team niya sobrang laki. Imagine mo, from Team Saviors din siya. Okay, pero grabe to. So actually, okay, ito babae to. So kung pag-uusapan resulta, 'di ba? Sa totoo lang, napakabilis na itong umita. Kasi imagine mo, halos lahat ng awards ng company na hit niya na. Okay, bakit? Okay, Fast and Furious na hit niya na. So imagine mo, bilang nagsisimula, yun yung isa sa mga prestigious awards, yung Fast and Furious na tinatawag. So ito within 5 months, okay, pagka naka 50 pairs ka, 'di ba, awardee ka ng company. Of course, etong tao na to, one team, okay, speaker ng kumpanya, and syempre, Billionaires Club, and of course, car achiever, and international top earner. And isa sa mga consistent na top earner sa buong team ng Saviors. So imagine mo. And ang malupit dito, kasi etong tao na to babae. Ayan. So imagine mo sa lahat ng kababaihan na nandito, ma-challenge ka kasi etong tao na to nagawa niya. So eto naman, sa totoo lang, accounting staff for the background. So sa totoo lang sa mga professional na nandito, okay, so I'm sure ako ma-challenge ka sa kanya, ma-inspire ka sa kwento niya. Kasi syempre, hindi lang naman to basta-basta. Kasi isa din to sa mga nire-respeto, isa sa may malaking grupo sa buong Saviors. Kaya kung ikaw nandito ka ngayon, okay, gusto mong matutunan kung ano yung ginagawa niya, kung paano lumalaki yung team nila, sa totoo lang, dapat, okay, willing tayong makinig. Kasi parang ano yan parang pagkain ng manok. Pamilya po ba pagkain ng manok? Di ba sa chicken? So ano yung kinakain mo? Yung laman or yung buto? Siyempre yung laman. Tama po ba? So since yung laman yun yung kinakain mo,
okay, yung buto tinatapon mo. Parang dito sa business na meron tayo. So, ibig sabihin, yung makakatulong sa'yo, yung mga learnings, so yun yung i-absorb mo. Pero yung hindi makakatulong, huwag mong gawin. Okay? Set aside mo. Ganun lang din sa business na meron tayo. Kaya 'di ba, salute ako sa mga marami tayo dito, nakikita ko ang daming naka-on cam, 'di ba? Very good. So sa totoo lang, marami tayong nakikita dito mga nasa tawag dito, nasa duty pa. So yung iba po na mga naka-off cam, much better, 'di ba? Naka-on cam tayo kasi sa totoo lang, syempre para at least as respect din sa speaker natin ngayong gabi. Okay? So, syempre, hindi ko na pagtatagalin kasi sabi ko nga nakita ko na siya. So, pero bago ang lahat, pakilala ko muna yung sarili ko for the background. Ako naman, sa mga hindi nakakakilala, my name is Eric. So, kagaya ng karamihan, naging empleyado, okay, ginawa yung negosyo, ngayon full time ko nang ginagawa to. Ang masarap na part, okay, nagkaroon na ako ng freedom and kahit pa paano financial, di ba? Sa tulong ng business na meron tayo, which is ang Savior's Power Per System. Ayan. So, since ready ka na, okay, so ngayon hindi ko na pagtatagalin. Without further ado, let's all welcome our special speaker for tonight. Okay, Miss Natalie Horado. Hello po. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Naririnig po ako? Yes, Pakitype. yes. Okay po. So malinaw po yung dating ko sa lahat. Pakitype po ng 1 kung malinaw po ako sa inyo yung dating ko. Okay, malinaw naman ako. Nandito si Madam Jobly. Ano lang, dapat kasi last week pa ako mag-speaker, kaya lang kasi magkapareho lang po tayo ng schedule ng training, kaya hindi pa ako natuloy last week kasi meron din po kaming guest speaker. Pero this time buti na lang tuloy na kasi may mga leaders naman po ako na nandoon sa namin sa training namin. Pero sobrang privilege po na ma-invite sa ganito or maging speaker sa Saviors United. Kasi 'di ba grabe yung Saviors United kapag nag-training tayo ng Saviors sa Saviors natin. Grabe 150, 'di ba? 200 plus, sobrang dami ng Saviors United, kaya kinakabahan ako. Kinakabahan ako kasi ang dami nyo, 'di ba? Pero syempre sana sa lahat ng sasabihin ko po ngayong gabi na to, sana may matutunan ka lahat ng nandito ngayon sa Zoom na to. And buti na lang nandito ka kasi syempre iba pa rin ang taong may alam, 'di ba? Kung bago ka ngayon, welcome po sa lahat ng bago. Kung hindi ka pa member, welcome ka na rin sa grupo natin. And Saviors din po pala ako sa Saviors, galing din po ako sa Saviors. So sana may share ako sa inyo ngayong gabi na to. Sana magustuhan nyo lahat ng sasabihin ko ngayong gabi na to. So mag-share screen na po ako para at least makapag-start na po ako. Nakikita po ba? Yes po, yes po. Yan. So papakilala po muna ako. Yan, pangalan ko po Natalie Horado. Ayos ko lang. Yan. So yan po mga ma'am and sir, ang pangalan ko po Natalie Horado. Ang grupo ko po Perseverance. Ang dati ko pong trabaho is accounting po ako sa Abenson for 9 years. Kaya kung ikaw, empleyado ka, kagaya mo lang din ako before na dati lang din po akong empleyado na dito sa negosyo na to, actually wala akong idea sa negosyo na to. Pero ang nagdala sa akin dito kasi katrabaho ko lang din po. Mamaya papakita ko kung sino yung napakabait na nagdala sa akin dito na nag-share ng business. Ayan po ako nung nagtatrabaho, sobrang payat, sobrang itim, sobrang stress sa trabaho kasi biruin mo 9 years.
Pag accounting ka kasi sobrang daming deadlines. Tapos ang ginagawa ko pa diyan, lumalabas ako. Nagfi-field ako South and North. Biruin mo 'yon. Ayan, ako yung nandiyan sa pinakadulo. Yan. So eto naman yung aking mentor. Siya naman po yung nag-share sa akin ng business, siya po yung nag-explain sa akin ng negosyo. Siya po yung tumulong sa akin dito, siya yung nagtiyaga sa akin na matutunan ko tong business na to, siya po yung nag-guide sa akin dito sa negosyo na to. Sabi ko nga po sa inyo, wala po akong idea sa negosyo na to, pero lahat naman ng bagay natututunan, 'di ba? So, nung in-explain niya sa akin yung business, kahit wala akong idea dahil naghahanap talaga ako ng pagkakitaan, naghahanap talaga ako ng extra income, sabi ko sa kanya, subukan ko lang din. Kasi wala namang masamang sumubok, 'di ba? So kagaya mo lang din, sumubok lang din ako. So na yung ginawa ko yung negosyo, part-time ko siyang ginawa for 2 years. Nag-part-time ako dito. Ang maganda kasi dito, wala tayong boss. Hawak natin ang oras natin. So pwedeng-pwede po natin siyang isabay kahit nagtatrabaho po tayo. Ganun po kaganda yung negosyo natin. And ang maganda pa dito, pwede kang kumita kung magkano yung gusto mong kitain. Okay? Siyempre, hindi lang po siya yung tumutulong sa akin dito. May iba pa po akong mga mentor. Yan, si Upline Mark Colmano, isa po siya sa mga mentor ko, isa po siya sa nag-build sa akin as leader. Then si Upline JR, isa rin po siya sa nag-build sa akin, isa rin po siya sa mentor ko dito. So kasi dito sa negosyo na to, dito sa ginagawa natin, kailangan talaga meron kang mentor. Kailangan talaga may nag-guide sa'yo dito. So kung yung mentor mo is nandiyan, patuloy kang gina-guide, tinuturuan ka, tsinatsaga ka, dapat maging thankful. Maging thankful ka, magpasalamat ka. 'Di ba? Kasi kung hindi dahil sa mga mentor natin, kung hindi dahil sa mga mentor ko, malamang wala ako dito sa harapan nyo. 'Di ba? Malamang hindi ako kumita, malamang hindi ko naintindihan yung negosyo. Pero dahil tsinaga ako ng mga mentor ko, kaya ngayon nakikita niyo ako ngayon, 'di ba? Ngayon kumikita ako ng malaki. Kung magkano yung kinikita nila ngayon, kahit papaano unti-unti, kinikita ko na rin yung malaking income na pinakita nila sa akin dati nung bago pa lang ako. 'Di ba? So ganun kaganda na may mentor ka kasi may magga-guide sa'yo. So magpasalamat ka sa mentor mo at dun sa taong nagdala sa'yo sa ganitong klase ng negosyo. Yan. So eto naman po ako nung nagpa-part-time ako. Nakita mo naman, sobrang payat, sobrang itim, sobrang haggard talaga. 'Di ba? Kasi syempre sa dami ng ginagawa ko, sobrang hectic ng schedule ko. Actually, umuwi ako niyan sa galing ng trabaho is 9 o'clock, ganon. 8 o'clock, minsan 10 o'clock. Minsan ang OT namin walang OTY, walang bayad. Biruin mo. Pero dahil sabi ko, kailangan yung negosyo, maisabay ko siya. Kasi ang tinitignan ko dito yung future na alam ko sa sarili ko na meron akong future dito, na merong magandang naghihintay sa akin dito. Kaya talagang sineryoso ko to. Kaya talagang sinabay ko siya kahit na nagtatrabaho ako. Kasi dahil nga gusto ko ring marating yung mga narating ng mga mentor ko. So kahit na part-time ka dito, yan kumikita ako kahit part-time lang. Kasi dito nga, kahit na part-time lang, kung talagang siseryosohin mo siya at gagawin mo siya ng tama, hindi po imposible na kumita ka. Yan. Biruin mo, part-time lang ako pero nahit ko yung Fast and the Furious. So kung ikaw, part-time ka ngayon, maganda i-hit mo rin yung Fast and the Furious. Wala namang imposible Kung talagang gusto mong i-hit yan, makukuha at makukuha mo siya. Kahit part-time ka lang. Okay? So kahit na part-time lang din ako, na-awardan din po ako. Kasi nga, nagagawa ko po ng tama yung negosyo. Nagpapaguide ako sa mga upline ko kung ano yung sasabihin nila sa akin. Ginagawa ko lang din. Kung ano yung plano nila para sa akin, ginagawa ko lang din. Sumusunod lang ako, nakikinig lang ako. Di ba? Napakasimple. Susunod ka lang at makikinig ka lang. Di ba? Sa lahat ng sasabihin ng upline mo, lahat po yan tama. Lahat po yan sa ikakaganda ng negosyo mo. Lahat po yan para kumita ka rin ng malaki, kagaya ng nangyayari sa kanila. So yun lang po yung ginagawa ko kung bakit ko po na-hit yung Fast and the Furious dahil nakikinig po ako at sumusunod po ako sa mga upline. Yan. So yan po yung mga kinikita ko. Yan din po yung mga awardings.
Yan po yun, nung part-time ako. Ayan, no? Yan yung first time na magka-awards ako sa Saviors. Part-time din po ako noon. Ayan, kasama ko sila Upline Mark, di ba? Upline Ria, Upline Bal. Ayan, sila Updayan. Biruin mo, sexy dyan ni Updayan, oh. Yan, ito naman po, ito yung time. Ito yung time na nag-full-time na ako, na nag-decide na ako na mag-full-time na ako. Kung bakit naman po ako nag-decide na mag-full-time ako, kasi nakita ko yung pagkakaiba ng negosyante at empleyado. Kasi sa trabaho ko, kahit na anong sipag ko, kahit na anong galing ko, kahit na anong loyal ko sa trabaho ko, magkano lang yung kinikita ko, napakababa. So dito nakita ko kahit part-time lang ako, kumikita ako doble pa dun sa kinikita ko sa trabaho ko. 'Di ba? So nag-decide lang ako, talagang lakas, kailangan kasi dito lakas loob, nagagawin mo siya pag kung gusto mo talagang mag full-time sa ganitong klase ng negosyo, kailangan malakas ang loob mo. Kailangan buo, buo yung loob mo kung gagawin mo siya as full-time. Kailangan makapag-decide ka. So yun, nag-decide ako na i-full-time ko na siya kasi nakita ko yung magandang future na naghihintay sa akin. Kasi nakikita ko yung kinikita ko dito, doble-doble na kaysa dun sa kinikita ko sa trabaho ko. So sabi ko, ano pang ginagawa ko sa trabaho ko, wala namang mangyayari sa akin. In 9 years, ayoko nang ulitin na yung 9 years. So sabi ko, iwanan ko na, ito na lang, dito na lang ako mag-focus. So buti na lang talaga nakapag-decide ako ng tama. So ngayon, nandito lang ako sa bahay pero kumikita. Yan. So eto na po, nung full-time na ako, nakabuo na ako ng sarili kong grupo. Second wave kasi, syempre nung part-time ako, hindi pa ako nakabuo ng grupo dahil syempre hindi ko rin sila natututukan yung grupo ko. Pero nung nag-full-time ako, doon na po, nakabuo na po ako ng grupo ko. Ito po yun. So pumupunta kami kung saan-saan lugar. Yan, may mga army din kaming kasama, may mga downline akong army. So makikita mo dyan, nandiyan pa sila, kung kilala nyo po si Vichelle, ayan o, di ba? Batang-bata siya dyan, 19 years old po yan. Kung kilala nyo po siya, 19 years old siya, na-invite dito, nag-invite sa kanya yung lolo niya, si Upline Elsie. Yan. So eto naman po, nung nag-full-time na ako, actually yung Fast and the Furious nga po, nung part-time ako, nakuha ko na yan. Then nung nag-full-time ako, yan na, hindi ko na tinigilan talaga yung awards. Talagang sinigurado ko na lahat ng awards ng company is makukuha ko. Kaya kung ikaw, dapat alam mo kung ano ba yung awards ng company. Dapat hinihit mo po yung awards ng company. Dapat hindi mo po yan pinapalagpas. Lalo na kung bago ka pa lang, yung unang-una na awards na kailangan mo makuha is Fast and the Furious. Pagkatapos noon, isa-isahin mo na yan. Yan, so na-awardan po ako ng Eagles Club, Fast and the Furious, One Team, Consultant, then Too Fast, Too Furious, then Speakers Bureau, and Car Achiever, yan. International Top Earner. So, kasi napakaganda po pagka nakapasok ka po ng International Top Earner. Kasi syempre, makakasama mo yung mga kumikita ng malaki. 'Di ba? Yung mga idea nila, maririnig mo, makakasama mo sila sa meeting. So napaka-privilege po pag nakapasok ka ng International Top Earner. Ayan, so yan po yung mga nakakasama ko yan sa team natin, sa grupo natin, sa Saviors. Yan, lang mga International Top Earner na sobrang gagaling, sobrang lulupit. Mga idol ko, kaya sabi ko sa sarili ko, one day makakasama ko din sila sa stage, makakaakyat din ako kasama nila as international top earner. Pero buti na lang talaga binigay ni Lord sa akin. Yan. So, third wave. Bakit may third wave? Kung mapapansin mo, yung mga, yung second wave ko, yung iba doon wala na. Yung iba doon wala na, pero yung iba nandito pa rin. Ayan, sila Ma'am Michelle, 'di ba? Si Upline Elsie, konti lang yung natira, mga ano lang siguro, mga 8, ganyan ang natira sa amin. Pero sabi nga nila, matira mayaman. Kaya kung ako sa'yo, 'di ba? Panghawakan mo yung matira mayaman. Wag kang papayag na mawala ka. Stay put ka lang diyan kasi matira mayaman po dito. Napakaganda po ng plano ni Lord sa atin kung bakit ka nandito ngayon. Kasi may ipapakita sa iyo si Lord na meron siyang nakaplano para sa iyo.
Kaya dapat tignan mo yung magiging future mo dito. Huwag mong tignan kung ano yung nararanasan mo ngayon kasi nagsisimula ka pa lang, nagtatanim ka pa lang. So kung makikita mo, yung second wave ko, although may mga nawala, pero dinoble pa ni Lord. Binigyan niya pa ako na mas maraming grupo. 'Di ba? Sabi nga nila, pag may nawala, may papalit. 'Di ba? Yan. Then eto na. Siyempre dahil dumating ang pandemic na hindi naman natin inaasahan. So nagkaroon tayo ng bagong new normal na tinatawag, 'di ba? Yung dati na ginagawa natin ngayon hindi na natin siya ginagawa, hindi na tayo pumupunta ng office ngayon. 'Di ba? Kung dati nag-activity, ngayon hindi na nag-activity sa labas. Madalas online na tayo, lahat ng transaction online, lahat ng pakikipag-usap online. So napaka-convenient na ngayon kasi online na lahat. Kaya napakaswerte mo kung bago ka at eto na kagad yung nadatnan mo. Hindi na kagaya ng dati, hindi mo na mararanasan yung mga naranasan namin noon na sobrang hirap. Kasi kailangan mo pang madala yung invite mo or yung i-refer mo, kailangan mo pang madala sa office para lang ma-explainan ng negosyo. Or kailangan mo pa makipag-meet up sa labas para lang makapag-explain ng business or ma-share yung business. Biruin mo ngayon, sa pamamagitan na lang ng messengers, ng Zoom, may explain mo na yung business. Sa pamamagitan ng Facebook, may explain mo na yung business. Kaya napaka-convenient po sa panahon ngayon. Yan. So, eto na po yung new normal. So, ano nangyari sa new normal? Dahil nga hindi nga po inaasahan ang new normal na dumating sa atin, 'di ba? So biruin mo, ang tagal ng adjustment ko. Hindi ko po siya pinapakita sa inyo para ma-low moral kayo. Kasi ako sa totoo lang kahit na nangyari po sa akin 'yan, hindi naman po ako na low moral diyan. Kasi marami din po ako natutunan diyan. So kung ikaw nasa ganyan sitwasyon ka rin na ang liit ng kinikita mo ngayon or hindi ka pa bangon sa nangyaring pandemya, 'di ba? Yung biglang bumagsak yung income mo kasi naranasan natin yung ganitong naging online na siya so hindi ka pa makasabay, 'di ba? Kung hindi ka pa makasabay, okay lang 'yan. Mayroon naman panahon para tumayo ka ulit. So ito yung nangyari sa akin. Ikwento ko lang din, sigurado ako may mapupulot naman kayong aral dito. Ikwento ko kung paano ako bumangon ulit. Okay? So biruin mo 9 months, titingnan mo yung date, March 1 to November 30, 2020. In 9 months, ang kinita ko lang po is 39,000. 39,000 in 9 months. Kasi nahihirapan ako na ang daming pagsubok na dumating in 9 months, ang dami kong then nahirapan din ako na mag-adjust sa new normal. Nahirapan akong mag-adjust kaya ganyan lang po yung kinita ko. Pero sabi nga, kung meron kang nararanasan ngayon, kung ano man sitwasyon mo ngayon, kung mahina man ang network mo ngayon, kung hindi ka pa nakaka-adapt ng new normal, kung hindi ka pa nakakasabay sa new normal, kung maliit ang kinikita mo ngayon, ang kailangan mo lang gawin kung marami kang problema ngayon, kailangan i-appreciate mo yan. Kung bakit ka nasa sitwasyon na yan, kasi meron lang sa yung itinuturo. Meron ka kailangang matutunan sa sitwasyon mo ngayon. Kaya dapat lagi natin, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, kailangan ma-appreciate mo siya, kailangan tignan mo siya in a positive way. Huwag mo siyang tignan in a negative way. Kailangan lagi lang tayong positive. So yan, ano nga ba yung ginawa ko? Bakit ako nakabangon? Ano ba yung step by step na ginawa ko? Kung bakit ako kumikita ngayon? So unang-una syempre, napaka-importante po, decide. So nang time na yon, sabi ko, hindi pwedeng ganito. Hindi ako pwede na ma-stuck sa ganitong sitwasyon. Kailangan kong bumangon para sa grupo ko. Kailangan ko ulit bumangon, tumayo para sa grupo ko. Kailangan ko sila ma-guide, so kailangan kong ayusin yung sarili ko. So nag-decide ako na kailangan ko na ulit na
magparamdam ulit sa grupo ko, itayo ulit yung grupo ko. So ano ayan yung unang-una kong ginawa, mag-decide. Pangalawang ginawa ko, nag-surrender lang po ako. So nag-surrender ako kay Lord, sabi ko sa kanya, tulungan niya ako na makabangon ulit para matulungan ko yung mga tao ko. Sabi ko actually ang dasal ko sa kanya is more on sa mga tao ko na lang talaga. Kumbaga, isinantabi ko na lang muna yung sarili ko, yung gusto ko isinantabi ko na lang muna. So ang dalangin ko lang sa kanya noon, Lord, tulungan mo po ako na makabangon ulit para sa mga tao ko. Tulungan mo po ako na matulungan ko po yung mga tao ko. Mag-guide ko po sila ng tama, makapagplano po ako ng maayos para sa kanila. Alam mo yun, kailangan kasi isurrender mo Isurrender mo kay Lord lahat ng nararanasan mo ngayon. Lahat ng nararamdaman mo ngayon, kailangan isurrender mo yan sa Kanya. Huwag mo siyang sarilinin. Mahirap kasi na tumayo ulit kapag hindi ka sa Kanya lumapit. Mahirap tumayo ulit para sa sarili mo lang. Kailangan mong tumayo ulit kasama siya. So dapat isurrender mo sa Kanya lahat ng nararanasan mo sa buhay, lahat ng plano mo, lahat ng gusto mong gawin. Dapat isurrender mo po yan sa Kanya. Kasi walang ibang makakatulong din sa'yo, bukod sa sarili mo, is si Lord lang. Wala nang iba. And pangatlo, syempre, nag-take action ako. Syempre, hindi kasi pwede na magdadasal lang tayo. Kailangan mag-take action ka sa lahat ng So, ginawa ko after ko mag-surrender, nag-take action ako agad. Yung unang-una kong ginawa sa take action ko, pumunta ako sa office. Kung ano yung ginagawa nila, kinopya ko lang din. Ayan, nanghingi ako ng tips kila Upmile. Sobrang lakas nila dati. Tuwing pumupunta ako sa office, sila yung nakikita ko, grabe, bulto-bulto yung mga pay-in nila. Talagang na-inspire ako, nababaliw talaga ako sa kanila. Sabi ko, kung nagawa ko noon, kayang-kaya ko ulit tumayo ngayon. So sa tulong nila, yan sila Eric, humihingi lang ako diyan ng advice sa kanila, kila Miles, kila Ann, humingi ako ng advice sa kila Mark, sa mga leaders ni Eric, kila Eka. So lahat sila na malalakas, talagang hinihingian ko sila ng advice. Kasi sabi ko, sabi nga nila, kailangan kapag ka mahinang-mahina, kapag down na down ka, kailangan lumapit ka rin sa mga malalakas. Humingi ka ng advice sa kanila. Huwag kang mahiya na lumapit sa kanila. Huwag kang mahiya na magtanong. Kasi kung ano yung ginagawa nila, pwede mo po yung kopyahin. So ginawa ko lang din, kinopya ko lang din. Kinopya ko yung ginagawa nila, nakikipicture ako ng mga check-in nila, nakikipicture ako ng mga dala nila na pera, nakikiblog din ako. So kung ano yung ginagawa nila, ginagawa ko na din. Ginagaya ko lang sila. Doon ako nag-umpisa. Tapos, nung December, di ba? Nung start ng December, sabi ko kailangan pumasok na ako ng Saviors. So nung start ng December, doon na ako nagka-income ulit. 24,000. So pasok ako ng Saviors. Then, doon na rin ako nag-start ulit na magkaroon ng sarili kong gathering, sariling mentoring. So, mapapansin mo, ayan yung mga mentoring ko. Every Sunday, meron akong mentoring. May business preview kami, may new distributors orientation kami. And meron din po kami na spiritual health session. Kung bakit ko po nilagyan ng spiritual health session, once a month naman po yan. Kasi nga, di ba, syempre, iba yung food for the brain, iba rin yung food for the soul. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, kailangan pa natin ng salita ng Diyos. Tama? Kasi pansinin mo, minsan minsan kahit na okay ka na, parang may kulang pa rin. So yung kulang na yon is yun yung salita talaga ng Diyos. So talagang naglagay ako ng spiritual health session para alam ko kasi na kailangan din po yan ng mga tao ko. Kaya sinama ko talaga siya sa mentoring ko. Then syempre, nag-build po ako ulit ng aking mga leaders. Yan, nag-build po ako ulit ng mga leaders. So yung meron akong
mga mastermind, meron din akong rising leaders, then meron din po akong Leaders Day of Praise. Yung Leaders Day of Praise po na yan, pang leaders lang po yan, pang leaders na ano rin po, na parang Bible study rin po siya. So once a month din po yan para sa mga leaders ko naman po. Kasi pag napansin ko kasi kapag pagka lagi mong sinasamahan ng dasal, laging kasama si Lord dun sa mga ginagawa mong activity, mas maraming blessing yung dumarating eh. Alam mo yun, sino-surprise ka niya sa bawat blessing na dumarating sa'yo. Sino-surprise ka niya na hindi mo akalain na grabe yung mga binibigay niya sa akin ngayon na blessing. Na although in 9 months, kung nawalan ako ng pag-asa in 9 months, kung nalomoral ako in 9 months na nangyari sa akin na wala akong income, kung nag-quit ako in 9 months na hindi ako kumikita, baka ngayon, wala na ako dito, hindi na ako nagsasalita. Baka ngayon, wala na rin yung grupo ko. Baka ngayon, nasa empleyado na ako ulit. Pero buti na lang talaga, hindi pumasok sa isip ko ang mag-quit. Na kahit na anong nararanasan ko, hindi pumapasok sa isip ko ang mag-quit. So dito, sabi nga dito, help others to reach their goal and you will get yours. And you will get your goal. So totoo po yan kasi hindi ko naman po makukuha yung goal ko kung hindi po ako tumulong sa mga tao ko. Kung hindi ko po tinulungan yung mga tao ko na makuha din nila yung goal nila. Kasi yung goal ko, bonus na lang po yun eh. Yung kinikita ko, bonus na lang po yun. Kasi ang mindset ko po kasi nung bumalik po ako, nung tumayo po ako ulit, ang mindset ko po is mag-focus po ako sa mga tao ko. Mag-focus ako na tulungan ko yung mga tao ko na ma-hit nila yung goal na gusto nila, na ma-guide ko sila ng tama. So doon po ako nakafocus sa kanila, hindi po sa akin. Kasi yung sa akin, bonus na lang po talaga yung kinikita ko ngayon. Ang maganda kasi doon, syempre, hindi lang ako yung kumikita. Maraming tao din yung natutulungan. So dito talaga, sa ganitong klase ng negosyo, dapat ang mindset mo is makatulong. Hindi lang kumita. Dapat yung unang-una mong naiisip is tumulong muna sa kapwa mo bago ka kumita. Kasi hindi ka po dito kikita kung hindi ka tutulong. So yan po. Ito po yung direct ko na talagang dyan din po ako sa kanya nag-umpisa nung nagdasal ako, siya po yung binigay sa akin na talagang tinutukan ko siya. Sabi ko, palalakihin ko yung grupo niya. So tinulungan ko siya lumaki yung grupo niya, tinulungan ko siyang makabangon ulit kasi yung direct ko na yan, lahat ng lahat ng business niya nagsara, tapos nawalan din siya ng trabaho. So sabi ko, dito ako magsusimula. Tutulungan ko to, tututukan ko to. Palalakihin ko yung grupo niya. So yan, lumaki yung grupo niya ngayon. Grabe laki ng grupo niya ngayon. Dati kasi nung nagsusum kami, napakakunti namin eh. 10 lang yata kami nung nag-start lang kami sa 10. Tapos hanggang sa dumami ng dumami ngayon, nagsi-70 na rin kami, nag-80 na rin kami. So grabe talaga, grabe yung blessing na binigay ni Lord. Pagka tumutulong ka talaga sa kapwa mo, grabe yung blessing na ibibigay sa'yo ni Lord kapag hindi lang sarili mo yung iniisip mo. Yan po yung mga leaders ko. Yan sila Upline Mark Sanchez. Yan sila Upline Primo. Ayan. So ito din po, yan sila Ma'am Michelle. Sila Upline Rohel, Upline Angel. Mamaya po makikita nyo po yung mga picture ng mga leaders ko. Yan po yung mga activity namin sa office. Biruin mo, nagsimula lang ako sa pag-surrender kay Lord, pero grabe no, pag sinurrender mo talaga yung sarili mo sa Kanya, no? Talagang i-guide ka niya eh. Kung saan, tas ibibigay niya sa'yo, hindi lang yung hiling mo, doble pa. Kung ano, hindi lang yung gusto mo, doble pa doon sa hinihiling mo sa Kanya. Yung blessing na ibibigay niya sa'yo. Ayan na, so nakakapag-activity na rin kami sa Tagaytay kasi meron din akong leaders na bumalik. So yun din, ginaid ko na rin siya.
nakabuo kami ng ng grupo sa Tagaytay, pinupuntahan namin. Tapos grabe yung yung mga blessing talaga, grabe yung mga nagpapadala, sunod-sunod. Tapos eto po yung nangyari sa akin. Biruin mo yon, in 9 months na kumita ako ng 39,000. Nung nakabangon ako, tinulungan ako ni Lord, in 4 months, kumita ako ng 230,000. Grabe, no? Sobrang hindi ko alam kung paano ko nga papasalamat. Actually, wala namang words para makapagpasalamat kay Lord kasi, 'di ba? Sa dami ng blessing na binalik niya sa akin, na binigay niya sa akin, na nakita naman niya na hindi ako sumuko, na tumayo ako ulit, na nag-surrender ako sa kanya. Ito yung binalik niya sa akin. So, syempre, ang magandang part doon is yung hindi lang ikaw yung kumikita. Kasi yung, sabi ko nga, yung kinita ko po, bonus na lang po yun. Pero hindi po matutumbasan kasi ng saya, yung mga tao mo is kumikita din. So yan po yung mga leaders ko, yan po yung sinasabi ko kanina na yung direct ko na natulungan ko ulit siyang bumangon kasi nawala nga po yung mga business niya, nawalan siya ng trabaho, dapat mag-abroad na siya pero hindi rin siya natatanggap. So sabi ko, ito na lang muna yung gawin niya. Wag na lang muna siyang mag-abroad. So ngayon, full-time na siya dito sa negosyo natin at kumikita na rin po siya ng malaki. Simula po nung December, hindi na rin po siya nawala sa Savior's Top Earner. Tuloy-tuloy na po yung blessing din sa kanya. So ito pa po yung mga iba kong leaders na kumikita din po. Biruin mo, hindi lang ako ang nakakapasok ng Savior's Top Earner. 4 kami, minsan 5 ang nakakapasok ng consistent na Savior's Top Earner. Yan, sila Ma'am Wichel, kung kilala nyo siya. Sobrang lupit po ng leaders ko na yan, Team Gladiators. Yan sila. Ayun sila Aprohel, yan, ito sila Aprohel. Biruin mo, yung hindi lang ikaw yung kumikita, sobrang thankful talaga ako. Sobrang thankful ako kay Lord kasi meron akong mga leaders na talagang patuloy talaga silang lumalaban. Hindi lang ako yung lumalaban para sa grupo, kundi pati po yung mga leaders ko na hindi matatawaran po yung sipag. Grabe sipag nila. Saludo talaga ako sa mga leaders ko kasi sobrang sipag, sobrang galing nila. Masasabi ko nga mas magaling pa sila sa akin eh. So biruin mo, binigyan ako ng mga ganyang leaders na makakasama ko sa ganitong klase ng negosyo. Kaya talagang sobrang blessed na blessed talaga ako. Ayan, so ito pa po yung mga ibang kumikita sa mga leaders ko, sa mga downline ko. Yan. So ito po yung mga downline ko or mga leaders ko. Ito po yung mga rising leaders na binibuild ko po ngayon. So iba-ibang background po yan. Yan, si Apelaine, police naman po siya. Then ito naman po si Sir Florelio, security officer naman po. Then si Sir Elivie, security officer po. Si Ma'am Tina, teacher po. Si Sir Dino, security officer. Then si Primo, sa construction naman po siya. Si Upmark, sa construction din po siya. Biruin mo, iba't ibang background po nila. Iba't ibang background. Then meron din po akong, ayan, kagaya nito, may mga OFW din po. Actually, ito pong side na to, ito po yung leaders ko sa right side. Sila ang Team Gladiators, Team Bonanza, Team Transformer, Team Tigers, Team Speed Creator, Team Blaze, Team Haven. Sila po ang mga leaders ko sa right side. So sobrang lupit po ng mga yan. Grabe, talagang sobrang step up na po sila. Kaya ang laki po ng grupo nila na ang mga grupo po nila OFW, mga teacher. Biruin mo yon, sobrang dami pong teacher, sobrang daming OFW. Dito naman po sa kabila, ito naman po more on empleyado naman po sila.
dito naman po sa iba't ibang, kumbaga iba't ibang empleyado, iba't ibang background. Dito naman po yan sa left side ko. So maganda makapag-create ka din ng leaders mo left and right. Sabi nga ni Up Willard, 'di ba? Mag-create ng leaders left and right, at least 5 leaders na left and right. So sa ngayon, ganun talaga yung ginagawa ko. Sinusunod ko lang din kung ano yung sinasabi ng mga mentor na mag-create ng leader. So ngayon, yan po, nag-build ko talaga ako ng leaders ngayon. Tapos yung mga leaders ko, tinutulungan ko lang din po sila na mag-build ng sarili nilang leaders. So yung mga bawat leaders ko, left and right, yan, tinutulungan ko sila na magkaroon din sila ng left and right na tigli-5 leaders. Yan. So, sabi nga, rule number 1, put God at the center of everything. So, kung ano yung ginagawa mo ngayon, lagi mo lang ilagay sa center si Lord, dapat lagi siya yung nangunguna sa'yo sa lahat ng decision mo, sa lahat ng plano mo sa buhay, sa lahat ng plano mo sa network mo, sa lahat ng plano mo para sa mga tao mo, sa grupo mo, sa sarili mo. Kailangan laging nangunguna siya. Kailangan lagi mong humihingi ka sa kanya ng guidance. Kasi dito, sa totoo lang, pag laging si Lord yung nangunguna sa lahat ng decision mo, magiging smooth ang lahat. Kumaga, magiging maganda po yung yung direction mo. Hindi ka mapapahama kasi magiging maganda yung direction ng buhay mo dito sa negosyo natin. Kaya lagi dapat sabihin mo sa kanya lahat ng plano mo. Kasi meron pa siyang mas magandang plano dun sa plano mo. Then syempre, believe in yourself. Kasi kahit na gaano ka kagaling, kahit na maganda yung skills mo, sobrang dami mong alam dito, pero kung wala ka naman tiwala sa sarili mo, mahihirapan ka po na umasenso dito. Kailangan syempre, ang tiwala mo sa sarili mo is 100%, na kung kaya namin, kaya mo rin to. Kailangan 100%, kasi kung yung upline mo nga na nagtitiwala sa'yo, kung yung ibang tao nga na nagtitiwala sa'yo, kailangan ikaw mismo magtiwala ka din po sa sarili mo. Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo, paano magtitiwala sa'yo yung pag-sharean mo ng negosyo? Kung kanino ka nag-explain, paano siya magtitiwala sa'yo kung ikaw mismo wala kang tiwala sa sarili mo? Kaya dapat 100% ang ibigay mo tiwala sa sarili mo na kaya mo itong negosyo na to, na walang imposible. Huwag mong bigyan ng limitasyon yung sarili mo. Kasi baka iniisip mo, sila yon kasi nauna na sila yon kasi magaling sila yon kasi marami silang alam. Kung bakit po kami maraming alam kasi nagtitraining po, ibabad mo po yung sarili mo sa training. Sa training po, malalaman mo lahat ng alam namin. Sa training lang po, kung bakit ako may alam, kasi babad po talaga ako sa training. Lagi akong excited sa training. Actually dati kasi inuulit-ulit ko pa yung training, nire-record ko yan. Yung dati kasi sa office, ang ginagawa ko dati sa office, nire-record ko yung training, pag-uwi ko, papakinggan ko ulit. So, ganun ako ka-uhaw sa training. So, dito kailangan talaga maging uhaw ka sa training. Kailangan talaga, ibabad mo yung sarili mo sa training para marami kang matutunan. Ayun. Then, syempre, yung believe mo sa sarili mo, huwag mong tatanggalin. Kailangan, ibigay mo yung tiwala mo sa sarili mo. Ayan. Ayun. Then, syempre, trust the process. May proseso po tayo dito. May sistema po tayo dito. Kaya, dapat kung ano man yung nangyayari sa'yo dito, kung ano yung plano sa'yo ng mga upline mo, kung ano yung pinapagol nila sa'yo, sundan mo lang po siya. Gawin mo lang po lahat ng sasabihin nila, lahat ng ipaplano nila sa'yo. Kung ngayon, wala ka pa masyadong na-invite or wala ka pang grupo, hindi ka pa kumikita ng malaki, okay lang po yan. Okay lang po yan kasi nagtatanim ka pa lang, kasi bago ka pa lang. Di ba?
kung baka mamaya kasi ang gusto mo nang kitain yung kinikita ng upline mo, kailangan muna, may alam ka muna. So, sundan mo lang yung proseso. Kailangan daanan mo lang po yung proseso kasi dinaanan din po namin yan kung bakit po kami kumikita ng malaki kasi dinaanan lang po namin yung proseso. So, wag ka lang maiinip sa ginagawa natin dito sa negosyo na to kasi darating din po yung time na para sa'yo. Wag ka nang maiinis kung hindi ka pa kumikita ng malaki. Okay lang yan kasi darating ang time kikitain mo din yung kinikita namin. At wag ka lang din maiinggit sa mga kumikita na dito ng malaki. Kasi darating nga po ang time na kikitain mo din po kung ano yung kinikita nilang malaki ngayon. So, daanan mo lang ang proseso. Yan. So, eto, bago ako matapos, ito lang po yung may iwan ko sa inyo. When the time is right, ay, nawala, sorry. Yan. Sabi dito, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Isaiah 60 verse 22. Si Lord ang nakakaalam ng lahat kung kailan yung right time para sa'yo, kung kailan ka kikita ng malaki, kung kailan ka magkakaroon ng sarili mong grupo. Siya ang nakakaalam ng lahat. Kung ano yung ibibigay niya sa'yo na magandang buhay dito, kung kailan niya ibibigay sa'yo yon, siya ang nakakaalam ng lahat. So maganda ipaubaya mo po sa kanya yung oras na yon. Kasi darating at darating yung time na para sa'yo. Huwag ka lang maiinip. Kasi lahat po tayo meron right time sa ginagawa nating negosyo. Lahat po tayo may oras ng pagkita ng malaki, may oras ng pagbuo ng malaking grupo. So lahat po tayo may oras, may tamang oras. And dapat hintayin lang po natin, kumbaga maging patiently waiting lang po tayo in God's right time para sa'yo. So yun lang po. Ayan. Sana po may natutunan po kayo. Yan, so maraming salamat kay Ma'am Natalie Jurado. So sa totoo lang, imaginein mo, okay, nakita natin yung kung paano siya bumangon. Kaya sa lahat na nandito, wag kang mawala ng pag-asa. Okay? So kaya sa totoo lang, laban ka lang ng laban kasi sa buhay, hanggat buhay tayo, hanggat humihinga tayo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Okay, so anyway, okay lang ba? Pasalamatan natin si Ma'am Natalie. Okay lang ba? I-type mo dyan. Ayan, so syempre, before tayo mag-end sa kanya, so okay lang ba, Ma'am Natalie, picture po tayo, power for sign. Ayan. Okay, so power for sign, open cam po tayo lahat. 1, 2, 3. Wait lang ha. Okay. Kasi madami tayo. 113,000. Ayan, open cam tayo lahat. 1, 2, 3, smile. Okay, second page. Sige, ngiti ka. Yung pang championship mo nang ngiti. 1, 2, 3, smile. Okay, last page. Okay, open cam po yung iba. 1, 2, 3, smile. Okay, maraming salamat, Ma'am Natalie. Thank you so much po. Thank you po sa pag-invite sa akin. Sana marami po Yes kayo po. natutunan. Marami po. Welcome. Ayan, so imaginein mo, so kung nakita mo kanina yung naging kwento ng buhay niya, sa totoo lang hindi naging madali. Which is, totoo nga naman eh. So sa buhay wala namang madali. Hindi naman automatic yung masarap na buhay ibibigay sa'yo. So sa umpisa, di ba, you have to trust the process, sabi nga yun. Kasi wala namang rich quick, 'di ba? Sa totoo lang, lahat naman tayo kailangan natin pagdaanan 'yun eh. Kasi tandaan mo, okay, sa ginagawa natin, ang masarap kasi na part is yung tipong wala kang choice. Pag trabaho mo, pag binigay mo yung 100% effort mo, okay, walang dahilan para hindi mangyari sa'yo. Okay? Or para hindi mo makuha yung income na pinapangarap mo. So sa totoo lang, sa lahat na nandito, napakaswerte natin kasi nga sobrang ganda ng ginagawa natin. So in short, ang gagawin mo na lang talaga,
copy and follow mo yung system. Kasi dito sa business na meron tayo, alam mo yun yung tipong lahat pwedeng mangyari. Lahat posible. 'Di ba? Imagine mo kung nakita mo kung paano siya bumangon from as in, 'di ba? Kasi nag-lockdown which is lahat nangapa talaga Even po kami. Pero still hindi yun yung naging hadlang para hindi hindi magtuloy, para hindi lumaban. Kasi sa buhay sabi nga kailangan ikaw yung tipo ng taong palaban. Okay, laban ka lang ng laban. And of course, ayan. So sa totoo lang sa bawat isa na nandito, wag nang mawawalan ng pag-asa. Kasi nakita mo na yung hope, nakita mo yung pwede ka palang kumita ng malaki. Pwede palang may magbago sa sa ginagawa natin. 'Di ba? Kaya sa totoo lang 'di ba, hangga't gina-guide ka, hangga't mini-mentor ka, hangga't sina-chat ka, kinakausap ka ng taong nag-refer sa'yo or nagme-mentor sa'yo, okay, i-treasure mo yan, pasalamatan mo yan. Kasi darating at darating yung time, lalaki ka, okay, dadami ka. In short, hindi lang ikaw yung ma-handle. So dito, sa totoo lang, habang nagsisimula, dapat lagi tayong uhaw sa learnings, sa mga ideas. Kasi sa totoo lang yung kanina, di ba? Sabi niya nga, nag-decide lang siya. Sa totoo lang, hangga't hindi ka nagde-decide na gusto mong kumataw, gusto mong itodo, gusto mong kumita ng malaki, maniwala ka, mahihirapan kang kumita ng malaki. Pero pag ikaw yung tipo ng tao na alam mo yon, whatever it takes, do whatever it takes, ilalaban mo, 'di ba? Kasi pangarap mo 'yan So pangarap mo dapat nilalaban mo. Okay? Patayan kung patayan, 'di ba? Bakit? 'Di ba? May vision kay. Nakikita mo ngayon pala kung saan ka papunta. And through this opportunity, sa totoo lang, kailangan makita mo na sobrang ganda na nag-aantay sa ating lahat. Na hindi lang pala 50 milyon pwede mong kitain, hindi lang 10,000, 20,000, 30, 50, 100. Diba? Kasi bakit maraming kumikita ng bilyon? Diba? Sa totoo lang, sobrang amazing yung business na meron tayo. Kaya ikaw, nandito ka ngayon, ang kailangan mo lang din, magtuloy-tuloy ka lang, di ba? Kumbaga, hanggat nandito ka, hanggat nandyan yung taong nag-guide sa'yo, magpa-guide ka. Kasi sa totoo lang, yun yung mas mapapadali. Kasi sabi nga sa ginagawa natin, may shortcut na. Okay, yung nadaanan ng mga mentor natin, yung mga grand dito, sa totoo lang, hindi mo nadadaanan. Bakit? Ituturo na natin yung shortcut. Di ba pwede naman palang kumita ng mas madali? Di, doon na tayo. Okay ba tayo doon? So, syempre, hindi tayo natatapos doon lang kasi hindi pwedeng hindi magsalita. Okay, yung ano natin, isa sa brand upline ng buong team natin. Okay, so sa totoo lang, sa lahat na nandito, lagi mong tatandaan. So, huwag kang magmadali kasi sa totoo lang, lagi mong iisipin, dito kasi pag natuto ka na i-apply mo, okay, ang reflection niyan, malaking income. Okay ba yon? So, syempre, hindi pwedeng hindi natin tawagin yon. So, syempre, nandito siya isa sa mga haligi ng buong Saviors. Isa sa mga nirespeto, di ba? So, let's welcome, okay? So, upline, Erwin Praja. Yan. Yan, hello. Malinaw ba ako? Naririnig ako? Yes. Yan, okay. So, una, hello sa inyo lahat. Okay, so good morning sa mga umaga pa. Okay, kasi makasama tayo ngayon dito. So, Luzon, Visayas, Mindanao, even abroad, hello sa inyo. Okay. So, sobrang daming natutunan kay Miss Nat, no? So, ang tindi, di ba? Sobrang tindi. Una, nagpapasalamat ako sa kanya kasi ewan ko, nandiyan pa yata siya ngayon. Okay. So, ayan, thank you kay Ma'am Nat kasi sa totoo lang, imagine mo sa lahat ng nakikinig, okay? So, si Ma'am Nat kasi, ang background niya, sobrang layo sa ganitong klaseng negosyo. Yeah. So, alam mo yan, yung tipong ang natapos, ang work niya kasi kung tutusin sa accounting sila, di ba? But still, na-consider niya yung negosyo, ginawa niya. So, sa lahat ng nakikinig dito na iniisip mo na baka hindi ko linya yan, baka hindi bagay sa akin yan, well, nagkakamali ka. Kasi, even siya na hindi niya linya to, di ba? Dahil inaral niya, binigyan niya ng oras panahon. So, no wonder, ngayon kumita siya, di ba? So, at saka sa totoo lang, anong nangyari dito? First car, first million, di ba? Dito niya kinita, di ba? Pero, kagaya ng pinakita niya kanina, di ba? Tawag nito,
yung income niya, di ba? So, nung simula medyo di ba, nung nakaraan kumikita siya ng maganda, pero nung nag-start yung pandemya, medyo, tawag nito, medyo nakaranas ng onting struggle. Pero, well, that's life di ba? Kung tutuusin, yun po yung maganda sa negosyo natin. Alam mo kung bakit? Alam niyo ba, nung 2020, okay, sobrang daming negosyo ang hindi na nakabangon. Yun yung totoo. Sobrang daming negosyo. Yung tipong tinamaan sila ng ng problema sa business nila tapos hindi na sila nakabangon. Sobrang dami po nun. Alam mo yan? Pero alam mo yung good part sa business natin. Pansin niyo yung story ni Miss Nat, di ba? Tinamaan man siya ng pandemya, medyo hindi naging maganda. Kasi sa totoo lang, mix yun, di ba? So, syempre, na-stress, di ba? Naguluhan, nalito. But at the end of the day, pag nag-surrender kay Lord, imaginein mo, di ba? All of a sudden, yung income paunti-unting bumalik hanggang sa kumita na ulit ng malaki, di ba? Yung ikinita niya nung before na nagpa-part-time pass, nung bagong pandemya, imagine mo bumalik, kumita siya ulit, di ba? Kasi sa totoo lang yun yung maganda sa negosyo, di ba? So, alam mo yan, normal. Kasi maraming tao nag-iisip, ayoko gawin yan, ayoko mag-business kasi yung iniisip nila, hindi kasi secured yan di ba? Hindi kasi sigurado dyan. At least dito, fix, di ba? Tama ba? At least ako dito, papasok lang ako, at least fix, di ba? Well, at some point, may point ka naman. Totoo naman yun, at least fix. Kasi bakit? For example, may trabaho ka, pasok ka, so meron kang 15,000, di ba? Every month, di ba? Papasukan mo lang at least, 15,000. Yun yung isang magandang part doon. Kaso nga lang, ang dilemma po doon, kung halimbawa, for example, ngayong month, nag-15,000 ka, next month, 15,000 ka ulit, di ba? The next month, 15,000 ka ulit, di ba? Yung may tipong kada buwan, magsisipag ka, magtsatsaga ka, alam mo yan. Pero patuloy, fixed pa rin yung sahod na makukuha mo. Tama po ba? 15,000, 15,000, 15,000, 15,000. Tama po ba? Well, on some point, sa pagnenegosyo, tutusin, hindi fix Alam mo kung bakit? Kasi maaaring, sige, yung buwan mo ngayon medyo mahina, baka 5,000 ka lang, di ba? Kaso nga alam, baka next month, hindi mo masabi, baka mamaya 30,000 ka na, di ba? Hindi mo rin masabi, the following month, baka mamaya mag-80,000 ka na, di ba? O kaya kung gaya nung kay Miss Nat, nangyari, di ba, nag-50,000 na siya, ulit, di ba? Nag-200,000 pa nga siya, di ba? So, ano point ko? So, mamili ka, ano ba yung gusto mo? Yung fix o hindi fix? Ano mas gusto mo? Di ba? Yung monthly ang papasok lang sa'yo, yung pinagtrabahuhan mo o yung sa business na pwedeng kumita ng maganda gamit yung sistema na kung saan, di ba, kahit wala kang effort, pwede ka pa rin kumita ng maganda. Pili ka. Anong ba gusto mo? Di ba? Kasi at the end of the day, ito ho yung mga advantage naman ng pagnegosyo. Kaya kung tutuusin, yun yung maganda sa business Di ba? Kasi kaya ho, walang yung mayaman sa pagiging empleyado kasi fix di ba? Ang maganda po sa pagnenegosyo kasi laging nandun yung tsansa. Tsansa na pag, alam mo yun, ginawa mo siya ng tama, di ba? Pwede ka kumita ng malaki, di ba? All of a sudden, pwede ka kumita ng maganda. Pero sabi nga ni Miss Nat kanina, trust the process, di ba? Hindi overnight. Hindi yung tipong pag-join mo agad bukas, milyonary. Wala pong ganun. Kasi sa trabaho, ganun din Pag hindi ka pumasok, di mo ginalingan, di mo inayos, hindi ka kikita. Di ba? So, pag hindi mo ginawa yung dapat mong gagawin. Pero ang maganda ho dito sa business na ginagawa natin, pag ginawa mo yung dapat mong gawin at yung tama mong gawin, di ba? So, at the end of the day, susuklian ng company, di ba? Yung deserve mo, okay? Yun yung maganda sa company natin. You don't get what you want, you get what you deserve, di ba? Pag tinrabaho mo siya, binigyan mo siya ng oras, panahon, di ba? Nag-training ka, inaral mo, nag-refer ka, di ba? Winworkout mo siya. So, pwede ka talagang kumita ng malaki. Parang kaganina. Ewan ko kung okay? So, sa mga ilan na nandito ngayon, so for sure yung iba, naka-attend ba kayo doon sa training kanina, yung kay Sir Butch? Di ba? Dami, gagaling ng mga speaker, di ba? Sir Paul Cheng, di ba? Si Apnay Wilson, di ba? Si Apray, di ba? Imagine mo, grabe, no? Imagine mo, Apray Protestant na gumagano. Ang income niya ngayon, nasaan? Nasa 1.2 million every month. Grabe, imagine mo, di ba? Hindi kasi fix Di ba?
hindi fix daw yung income niya kasi minsan daw na nung nakaraan bago daw siya makabawi ulit. Nung nakaraan nag-800,000 siya. Every month 800,000. So ngayon nag-1.2 million, di ba? Gusto mo ba ng ganon? Yun ba yung gusto mo? Di ba? Sino gusto ng ganon? Di ba? Yung hindi fix, di ba? Yung pwedeng bukas, di ba? Yung bukas ang kikitain mo na pala 30,000, 40,000, 50,000, di ba? Kasi katotohanan ako, dami kong kakausap na negosyante. Kaya kayo na lang ho. Try mong kausapin yung mga negosyante kilala mo. Mapapatunayan nila na sa negosyo talaga, hindi man fix, pero alam mo, andun yung chance talaga na kumita ng malaki. Unlike sa employment. Kaya, alam mo yan, sa lahat po na nagtatrabaho dito, so yun yung advantage mo. Kasi, alam mo yan, kung nagtatrabaho tayo, fix lagi yung kinikita natin dyan, at least may negosyo ka na kung saan pwedeng bukas makalawang, maganda naman yung babalik sa'yo. Basta tinrabaho mo ng maganda. Di ba? Tama po ba? So, sa lahat na nakikinig dito, sa totoo lang, napakaswerte natin. Alam mo bakit? Kasi imaginein mo, di ba? Yung business ni Miss Nat, di ba? Diba? Isa sa mga example na maganda yung business natin kasi imagine yung pandemya, nakabangon, di ba? Although medyo sabi ko nga, medyo may pinagdaanan na simula, pero imagine mo dahil sa sistema nakabangon, di ba? Kumita ulit ng maganda, kumita ulit ng malaki. O sige, sa lahat na nakikinig dito, okay, okay lang sa'yo, okay lang sa'yo, kumita ka rin ng ganon. Alam ba, sa lahat na lang ng ganito, lahat ng part-timer na lang, yung 9 months niya ata yun, okay, parang mga ganon. 9 months niya, okay, ang kinita niya lang 30,000, okay lang sa'yo yun, 9 months. Kung part-timer ka, okay lang sa'yo yun. Okay lang. Oo naman, pwede pa rin yun. Kasi imagine mo, part-timer ka. O, di ba, sumasahod ka. Tapos meron, at the end of the month, at sabihin natin sa loob ng 9 months, meron kang 30,000, pwede pa rin. Alam mo bakit? Kasi, try to think, di ba, may pera ka sa bangko, 899 itago mo. Magiging 39,000 ba yan? Hindi malabo pa. Negative pa nga eh. Di ba? Anong point ko? O yan, example, kaysa wala. Di ba? O ano point ko? 9 months yun. Di ba? What if nangyari sa kanya ng 4 months na 230,000? Okay sa'yo yun. 4 months, pwede sa'yo. Okay ba yun? Naman, mas okay yun. Anong point ko? Walang talo sa ganito klaseng negosyo, mga kapatid. Walang talo. Ang talo dito, alam mo kung sino? Yung taong mag-quit. Sila lang yung talo. Alam mo bakit? The moment na mag-join ka, may produkto ka nakuha. May insurance ka. Di ba? May business ka na pwede simulan. Di ba? Pwede ka na kumita. Di ba? Ang talo dito yung hindi yung mag-quit. Ang talo dito yung hindi gagawin ng tama yung negosyo. Sila yung natatalo. Di ba? Pero as long as ginagawa mo ng tama yung negosyo, nagte-training ka, nagre-refer ka, di ba? Alam mo yun, nagpapasali tayo, nagme-mentor tayo ng mga tao, di ba? Paano kung matatalo doon? Di ba? Palagi niyo tatandaan guys, walang talo dito. Ang talo lang yung magkukwit. Okay? Talo yung magkukwit at hindi sasabay sa sistema. Okay po ba yun? Kaya kung part ka na ng sistema, part ka ng team, if I were you, sabay ka. Okay? Sabay ka, magpa-guide ka, okay? Andito naman yung buong team para umalala at tumulong sa'yo along the way. Okay po ba yun? So siguro with that, yun lang muna. I know marami tayong natutunan ngayong araw na to kasi training pa lang kanina kila Butch. Sobrang dami ng learning. Plus, meron pang training kanina, di ba? May sharing pa si Miss Nat, di ba? Grabe, so sobrang dami natin kaalaman. Pero nonsense sa kaalaman, pag hindi natin i-apply. So, kailangan natin siya i-take action palagi. Okay po ba yun? So, siguro with that, yan, okay. O, tama. Sobrang sulit yung 100. Kahit ako kanina, sobrang, alam mo yung 100 na yun. Saan mo lang madadala yun, at least, di ba, nilalagay mo sa tama, di ba? Yung akin, wag na wag kayo mawawala pag may mga gathering. Make the most out of it, di ba? Yan yun. Seize the moment, sayang kasi mga ganong opportunity. Di ba? Kasi imagine mo ilang oras yung training, like, siguro mga 3 hours yata yun. O mga ganon, mga 4 yata ako nakapasok, 4 o 3:30 something, mga ganyan. Di ba? Imagine mo, sulit na sulit yung training. Para lang ako para ka lang nanood ng pelikula ng 3 oras, di ba? Pero wala ka namang kinita doon. At least yung pinanood mo, di ba? Imagine mo sa halagang 100 pesos, di ba? Sobra-sobra nang natutunan ko, di ba? Tapos, alam mo yun, may chance pa na pwedeng kumita. Kaya sa lahat ho, nandito, wag na wag yung papalampasin yung mga ganong klaseng opportunity.
Okay po ba yun? Lalo na yung mga ganitong klaseng gathering. Kasi dito kayo mas matututo. Okay po ba yun? So siguro with that, yun lang muna. Pero syempre bago tayo matapos, kailangan muna natin ng ano. Andyan ba si sir para tayo magpa-raffle? Yan. Andyan ba siya ngayon? Hello, hello? Sir Nino? Andyan ba si Sir Nino para tayo magpa-raffle ngayong gabi ito? Wait lang, tinatapos ko lang ako lang kasi wala daw siya ngayon. Ay, ka ba? Okay. Matapos O, yan. malapit na. Ayan. Okay. O, so sa lahat ng umattend ngayon, imagine mo, mayroon pa tayong pa-raffle. Di ba? Okay ba yan? So, sa totoo lang, ang dami nating business partners na ano, di ba? Ay, nga pala, invite ko na kayo, okay? Magkakaroon tayo, syempre, may mga, this coming week, meron ulit tayong gathering, okay? So, so this Tuesday, okay? So, wag na kayo mawawala, okay? Meron tayo for members, okay? New members. So, pwede ho kayo umattend doon para kung gusto niyo malalaman yung mga diskarte or techniques bilang bago. Okay, for free naman po yung training natin. So, attend po tayo doon, okay, every Tuesday. And then, syempre, meron din tayo every Wednesday, okay? So, business orientation naman po natin yon, okay? Business, sa mga tao na gusto nyong share ng business, mas maganda pa-attend din natin sila doon, okay? And then, syempre, this coming Thursday, sa lahat po ng mga 10 pairs, okay? So, sa leadership po yun. So, sa lahat po ng award, batch 2, batch na po tayo. So, attend po tayo doon kasi masihimay-himayin natin kung paano mo papatakbuhin yung business mo. Siyempre, doon sa mga batch 1, so pwede kang umattend doon for refreshment. Okay po ba yun? And then, syempre, Friday po, meron po tayong, okay, alam nyo na yun, so, Savior's Gathering, okay? So, Friday po yun. At syempre, next week, awarding na po tayo. Okay, awarding naman po tayo dito sa team natin. Okay? Sa Saviors United. Okay, so next week po, Sunday, makikilala niyo kung sino yung mga kumita ng malaki sa team natin. Yung mga talagang nagpag-goal, di ba? Yung tibong nakipag-cooperate, humataw talaga, makikilala niyo sila. Okay, next week, kung sino yung mga top earner natin. Okay po ba yun? So, sa lahat, okay, huwag yung mawala. Lalo na yung mga ganong klaseng gathering kasi for free naman yun. Diba? Ang akin lang, try to imagine. Okay? May gathering tayo like 2 hours maximum. Okay? For 2 hours, alam mo, yung 2 hours, for sure, baka nag-i-scroll ka lang yan, tumatambay ka lang, nanonood ka ng Netflix, diba? Baka naglalaro ka lang, diba? O baka mamaya, alam mo yung kung ano na lang yung ginagawa natin. Kaysa nandun tayo, if I were you, nanonood ka sa YouTube, yung kung ano mga bagay. Huwag na po. Kung talagang desidido ka, na gusto mo talagang magnegosyo, gusto mo talaga kumita, ilaan na natin yung mga oras natin dito sa business natin, di ba? Ang akin lang, mas aralin natin, mas masterin natin, alam mo yun. Sobrang dami mong matututunan. Promise, sobrang dami. Okay? Parang kanina sa totoo lang, di ba? Yung sinasabi nga ni Sir Ray, di ba? Dapat, yung negosyo, una kailangan, kailangan mo siya o gusto mo, di ba? Yung sinasabi niya kanina. Ba? Parang itong business na to, ano ba to? Gusto mo ba to o kailangan mo? Ano ba sa ito? Di ba? Gusto mo ba o kailangan mo? Kasi kung tutusin, maraming tao kung bakit hindi nagiging successful sa business kasi gusto lang nila eh. Diba? Gusto lang nila. Diba? Pero ang umaasenso talaga, syempre, yung mga tingin nila, okay, dito, hindi ito wants, need nilang yumaman, need nilang umasenso, kailangan, di ba? Para sa akin, sa lahat ng nakikinig ko dito, kailanganin natin yung pag-asenso. Kailanganan natin yumaman. Alam mo bakit? Wala namang masama eh. Di ba? Sabi ni Abdulstan kanina, di ba? Wala namang masama umasenso, wala namang masama yumaman, or walang masama mangarap, di ba? Walang masama maghangad ka ng magandang buhay para sa pamilya mo. Diba? Anong masama doon? Diba? Kasi at the end of the day, kung marunong ka naman magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap mo, walang masama kung hindi ka makukontento. Diba? Yung tipong, alam mo yan, yung tipong, you think na you deserve more. Diba? Walang masama doon. Kaya, if I were you, diba? Gawin natin yung negosyo ng tama. Okay ba?
So yun, siguro start na po tayo. Raffle na po tayo. Sir Eric, sige po. Take in charge na lang po. Yan. Spin na po tayo. Wait lang. Yan. Yan, so ang ating unang winner. Ayan. Okay, we have 6 winners ngayong gabi. Ang ating unang winner. Ayan. Congratulations. BOS Burmy. Congratulations. Ayan. Ang ating second winner. Wala iba kundi si Yan, Jaguars, Maricel. Yan, congratulations. Ang ating third winner. Congratulations, Emperors Gilberto. Yan. Ang ating fourth winner. Yan, sino kaya yung mananalo ng worth 100 pesos load? Okay, congratulations, Elites Jonah. Ayan, so pang-5. Yun, ito yung pang-5. Congratulations, Boss A-Smile. Yan, last but not the least. Congratulations. Ako po gusto yung microphone. Yan. So, congratulations, Boss Selver. Okay, congratulations. Ayan, so send nyo na lang yung mga contact number sa mga mentors nyo para at least mamaya maload na po yung free 100 pesos load nyo. Okay, so with that, maraming salamat and congratulations sa lahat na nandito ngayon. Humayo tayo at magpakarami. God bless. It starts with Bye lahat. Have a great day. Have a great weekend ahead. just want to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks like away. It's so unreal. I didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, but you didn't even know. Wasted it almost to watch you go. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back